Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na aksidente at agad isinugod sa ospital. Sa mga gumagalang pa at nagmamahal pa sa dating Pangulo katulad ko, wag na po kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan na po ang dating Pangulo. Pero para naman sa mga nawawala na po ng galang at pagmamahal sa dating Pangulo, wag nyo naman pong kutsain ang matanda. Igalang pa rin po natin. Tandaan po ninyo, mas nakakatanda pa rin po sa atin yan. At higit sa lahat, kahit papaano, marami rin siyang nagawa sa bansa. Okay? O ito po ang balita mga ka-PL. Basahin ko lang po, pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nadulas, dinala sa ospital. Ayon. Simpleng dulas lang naman pala ang nangyari sa dating Pangulo mga ka-PL. Pero kahit na simpleng dulas lang po ito, maari po ito ikasawi ng buhay niya. Katulad po na nangyari sa lolo ko. Nadulas po sa banyo, tumama yung tadyang. Akala niya simpleng pilay lang, lumipas ang ilang linggo na na impeksyon. Yun lang po ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero wag naman sanang mangyari ito sa dating Pangulo. At di hamak na mas malakas pa naman si Tatay Digong kaysa doon sa aking lola. Dinala sa Davao Doctors Hospital si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong aksidenteng madulas sa loob ng kanyang bahay sa Davao City. Sinamahan naman ni Senador Bongo si Duterte para sa medical check-up sa Davao Doctors noong Biyernes. Ayan. Naglalakad lang nasa loob ng bahay nadulas na itong matanda. Tapos maniniwala kayo kayo mga napipikon sa sinasabi ng matanda na tatakbo pa di umano siya sa pagkasenador. Hindi nyo nga talaga kilala itong matanda. Kami kasi mga taga Davao, kilala namin itong matanda. Kung ano yung sinasabi niyang totoo at kung ano yung sinasabi niyang pabiro lang o pang-aasar lang. Tapos maniniwala kayo sa sinabi niya, tatakbo ako? Sa pagkasenador? Nang-aasar lang ho, kita nyo naman. Naglalakad lang sa loob ng bahay, nadulas pa nga. Paano pag nanalong senador, halimbawa tumakbo man talaga siya, araw-araw yan, naka-wheelchair sa Senado, hindi kaya sa pagtawanan lang o baka mabas lang siyang lalo. Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Yung mga imposibleng mangyari sa buhay niya at pag sinabi niya na parang totoo, wag ho kayong maniniwala. Kami pong taga Davao, kilala po namin ang matanda. Kaya siguro kapag may sinabi siya at na-content ko, maaaring may katotohanan. Maaaring hindi rin. Pero etong mga lumalabas ngayon na issue na di umano tatakbo pa ito sa pagkasenador,
Malabo. Malabo na ho talaga. Mga ka-PL, hindi na po ito tatakbo. Yung sinabi niya pagkatapos ng termino niya na magre-retiro na siya sa pagiging politician. O yun, totoo, maniniwala ako doon. Pero itong mga nakaraan na sinabi niya na tatakbo sa di umano, pang-aasar na lang po yun sa mga kritiko niya. Kayo naman, naasar naman kayo, pambira. Hindi na lang kayo tumawa sa mga pang-aasar niya lang po yan. Huwag po kayong mapikon. Huwag po kayong maasar sa matanda. Palabiro ho yan. Ito pa. Sa Facebook post ni Bongo, binahagi rin nito ang ilang larawan ni Duterte. Ayan po ang larawan, mga ka-PL. Sa awa ni Ama, nakakatayo pa naman ng mabuti ang matanda. Ayan di ba? Malakas pa. Pwede pa tumakbong senador. Mapipiko na naman kayo. Relax lang. Hindi natatakbong senador yan. Sinakyan ko lang yung sinabi ng matanda. Ito ba? Aksidenteng nadulas sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sinamahan siya ni Senador Bongo sa Davao Doctors Hospital nitong Biyernes, November 3, para magpa-check up. Sa awa ng Ama, mabuti ang x-ray at ang kanyang check up, malakas pa ang Pangulo, pwede pa tumakbo. Joke lang po. Wala naman umanong komplikasyon at nasa mabuting kalagayan si Duterte. Ayan na. Walang komplikasyon. Nasa mabuting kalagayan. So, takbuhan na. Ito po yung mismong sinabi ni Bongo. Ayan, ipakita ko lang po. Ayan, si Bongo po yan. Salamat sa Diyos. Okay naman ang x-ray ni Tatay Digong. Ayan. Aksidenteng nadula sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sinamahan siya ni Senador Bongo sa Davao Doctors nitong Biyernes, November 3 para magpa-check up. Ayon kay Senator Kuya Bongo, nagpasalamat siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na kalagayan na ngayon si Tatay Digong matapos itong magpa-x-ray. Ayos! Walang problema! Sa mga nagmamahal pa at patuloy pang rumerespeto sa dating Pangulo, tulad ko, wala po tayong dapat ikabahala at nasa mabuting kalagayan po ang ating Tatay Digong kahit na nadulas. Ayan nadulas. Ayan. Okay na ho siya. Pwede na ulit tumakbong senador. Huwag kayong mapipikon. Nagbibiro lang po ako. Okay? At doon naman sa mga wala nang galang sa matanda, wala nang pagmamahal, at nakalimutan na yung kanyang mga nagawang mabuti, huwag nyo naman pong kutsain ang matanda. Okay? Walang bastusan. Okay? Respeto lang. Kung gusto nyong respetuhin kayo at hindi ninyo maranasan ang pambabastos ng mas nakakabata sa inyo pagdating ng araw na kayo ay pumuti na ang uban sa ulo at dito sa baba ninyo, wag po ninyong gawin yan. Okay? Kasi lahat po ng ginagawa natin sa kapwa, bumabalik po sa atin yan. Gumawa ka ng mabuti, mabuti ang babalik. Gumawa ka ng masama, siyempre, imposible naman mabuti ang bumalik sa'yo. Siyempre, masama din. Di ba? Susundan ka ng iyong mga gawa. Ika nga. Nakasulat po yan sa Biblia, mga ka-PL. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat kayo lagi. Be blessed.